ika-29 ng Hunyo, 2026. Natapos ng Israel ang pagbuhos ng mahigit 30,000 metro kubiko ng konkreto sa loob ng lagusan sa Gaza. Kinailangan ng halos 1,000 truck at 3 buwan ng trabaho. Ginagawa ito para selyuhan ang 16 na kilometrong lagusan sa ilalim ng lupa. Pinuno ang bawat puwang hanggang naging solidong bato ito. At ang pinakakaiba pa rito, hindi ito ang pinakamalaking lagusan sa Gaza. At hindi rin ito ang pinakamapanganib. Pero ito ang pinakamalaking pagbuhos ng konkreto ng hukbo ng Israel sa isang lugar. Ang tanong ngayon ay, hindi na kung paano ito ginawa ng Israel. Ang tanong ay ano ang nakabaon doon sa loob at bakit ito napakahalaga? Sasagutin ko yan sa iyo ngayon. Para maintindihan mo kung gaano kalaki ang sagot na yan, kailangan ko munang ipakita sa iyo ang isang bagay na halos walang nakakakita kapag tinitingnan ang digmaang ito. Dahil ang tunay na nagtatakda ng lahat sa digmaang ito, sa totoo lang, ay hindi nangyayari sa ibabaw. Nangyayari ito sa ilalim ng iyong mga paa. Tingnan mo ito. Kapag iniisip natin ang kapangyarihan ng Hamas, pumapasok sa isip natin ang mga larawang may armadong lalaki, rocket at gusali. Mga bagay na pwedeng makita at mabilang. Pero hindi yon ang tunay nilang lakas. Ang lakas nila ay laging nasa ilalim ng lupa. Ito ay dahil sa ilalim ng Gaza may network ng mga lagusan na di alam kung gaano kalawak. Iba-iba ang pagtataya pero sinasabi nilang daan-daang kilometro ang mga lagusan. Ayon sa Hamas, maaring lampas 500 kilometro. Mga silid ng command, mga silid tulugan, mga pagawaan kung saan binubuo ang mga rocket, mga imbakan ng armas, mga posisyon kung saan nagpapaputok ang mga mandirigma mula sa loob ng mga bahay. Isang buong mundo na nakatago, itinayo sa loob ng mahigit 15 taon. Isang proyekto na ayon sa pagtatantya ng Israel, halos $1 bilyong ang halaga nito. Tinatawag ito ng mga Israeli na subway ng Gaza. At hindi ito pagmamalabis. Isa sa mga commander na pumasok doon ay eksaktong inilarawan nito, halos parang metro ito. Ito ang di napapansin ng marami. Hindi lang sa Gaza matatagpuan ang ganitong lagusan. Punta naman tayo sa hilaga ng Israel, sa hangganan ng Lebanon. Ali, malapit sa baryong Maddal-Madalzum, natukoy ng hukbong sandatahan ng Israel ang isang lagusan ng Hezbollah. Ang armadong grupong Lebanese, kaalyado ng parehong alyansa ng Iran. Matatagpuan lamang sa 8 kilometro mula sa mga komunidad kung saan natutulog ang mga pamilyang Israeli. Sa loob may mga hanay ng rocket, rocket launcher at bala na nakasalansan sa sahig. Isang lihim na base ng pag-atake sa ilalim ng karaniwang baryo. At tingnan mo ang nangyari sa lagusang ito. Umangat ang buong saig ng baryo sa isang ulap ng apoy at alikabok. Sinira ng Israel ang lagusan. Kahit na may tigil putukang pinamagitan ng Estados Unidos. 2 kamera ang nakakuha ng parehong pagsabog. Mula sa itaas, makikita ang pag-angat ng lupa. Isa pa mula sa malayo, ipinapakita ang bola ng apoy sa langit. Lahat ng iyon ay nasa ilalim ng lupa. At halos walang nakakaalam. Kung Gaza at Lebanon lang, baka isipin mong normal ito sa mga lugar na may digmaan, na parang isang bagay na nangyayari sa malayo. Pero may isang nakakatakot na detalye. Ito na nakita mo ay hindi Gaza, lalo na hindi rin ito Lebanon. Ito ay Jerusalem, malalim sa loob ng Israel. Nakakita ang mga sundalong Israeli ng isang balon na hinukay gamit ang kamay na may 25 metro ang lalim, puno ng mga pampasabog at armas na inihanda para sa pag-atake. Kinuha nila roon ang mga pistola, rifle, granada at timba ng gawang bahay na pampasabog. Pagkatapos, pinasabog nila lahat mula sa malayo sa isang nakakasilaw na kislap sa kalaliman ng gabi. Pansinin ang nangyayari rito. Ang pagkubukob sa ilalim ng lupa ay hindi lang nangyayari sa hangganan. Umabot na ito hanggang sa loob ng kabisera.
Libano, Gaza, Jerusalem, tatlong harapan, iisang laranan ng labanan. At ito ay nasa ilalim ng lupa. Kaya hayaan mong anyayahan kita. Kung ang ganitong paraan ng pagtingin sa digmaan, ang digmaan na nangyayari sa ilalim at hindi sa ibabaw ay nagpapabago ng pananaw mo, mag-subscribe ka na ngayon sa channel. Ganito kasing kwento na walang nagsasabi sa'yo ang hinahanap natin dito. At ngayon, narito na tayo sa mahirap na tanong. Kung merong ganitong kalaking network na kumalat sa tatlong bansa, pulo ng armas at mga delikadong tao, bakit hindi na lang tuluyang wasakin ng Israel ang lahat? Bakit hindi na lang nila tapusin lahat ng lagusan? At ang sagot ay mahirap tanggapin. Hindi pwede. Hindi pwede dahil sa malinaw na dahilan, malambot at madaling hukayin ang buhangin sa Gaza. Ang paggawa ng bagong lagusan ay nagkakahalaga sa Hamas ng halos $100,000 at tumatagal ng 3 buwan. Mura at mabilis ito. Sa kabilang banda, napakamahal at mabagal ang pagsira. Walang sapat na dami ng pampasabog sa mundo para sa buong network na yan. At wala ring sapat na konkreto para punuin ang lahat. Talagang wala. Gusto mo bang makita kung gaano kalaki ang problema? Noong 2021, pagkatapos ng isang operasyon, Inanunsyo ng Israel na nawasak nila ang 100 kilometro ng mga lagusan. Parang napakalaking tagumpay noon. Pero ang leader ng Hamas sa Gaza noong panahong yon, sumagot na yon ay isang bahagi lang, na ang network ay higit sa 500 kilometro at halos wala silang nawala. At nang nagsimula ang malaking digmaan noong 2023 at nang tuluyang pumasok ang mga sundalong Israeli sa network, nagulat sila. Natuklasan nila ang libu-libong mga pasukan sa lagusan kaysa sa dati nilang inaasahan. Mas malaki pala ang network kaysa sa inaakala. At nananatili pa rin ito sa malaking bahagi sa ilalim nila. Ganun na lang ba yon? Talo na ba ang digmaan sa ilalim ng lupa? dahil Kung hindi mo kayang sirain lahat, ibig sabihin ba nito panalo ang kalaban? At heto na ang punto ng pagbabago. Dahil hindi naman talaga ang sagot ang naging problema. Ang problema ay ang tanong. Laging tanong ng lahat, paano sisirain ang lahat ng lagusan? O baka naman, paano tuluyang wawakasan ang Hamas? At ang mga tanong na ito ay walang kasagutan. Dayo ang Hamas, bago pa ito naging hukbo, ito ay isang ideya. Hindi mo pwedeng pasabugin ng ideya. Hindi mahalaga kung gaano karaming konkreto ang meron ka, hindi mo kayang ibaon ang isang ideya. Pero may isa pang tanong. At ito ay may sagot. Ang tamang tanong ay, paano mo aalisin sa isang ideya ang kakayahan nitong patayin ka? Paano mo didisarmahan ng pisikal ang isang kalaban na hindi mo kayang alisin? At ang sagot sa tanong na yan ay ang buong estratehiya ng Israel na yon. Sa halip na subukang sirain ang lahat, yung nakita na nating isang imposibleng misyon, nagsimula ng mamili ang Israel. Ngayon, niraranggo ng militar ng Israel ang mga lagusan ayon sa lakas na naibibigay ng mga ito sa kalaban. Ang mga lagusan na tumatawid ng mga hangganan at nagdadala ng mga armas mula sa labas, ang mga iyon ang prioridad. Ang nag-uugnay sa mga lugar at nagpapahintulot sa kalabang makilos ng lihim, prioridad. Ang mga silid ng komando, ang puso ng sistema, pinakamataas na prioridad. Paano naman ang mga maliliit na lagusan at lokal na lugar na di gaanong mahalaga? Maaring hindi na masira ang mga iyon. At ayos lang yon. Dahil hindi na ang layunin ay burahin ang buong mapa. Layunin na yon ay kunin mula sa kalaban ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Tumigil na rin ang mga Israeli sa pagsasalita tungkol sa pagsira ng mga lagusan. Ngayon, ang sinasabi nila ay pigilan ang paggamit ng mga ito. Sa ibang salita, ibig sabihin nito ay gawing walang silbi ang daanan. Hindi mahalaga kung nandun pa ang balat nito sa ilalim, basta't wala nang makakagamit nun para umatake. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga at bihira ang konkreto. Punuin ng konkreto at selyuhan ang 16 km ng lagusan hanggang tumigas. Masyadong mahal para gawin yon sa lahat ng lugar. Hindi pamantayan ang konkreto, espesyal lang itong solusyon.
Ito ang inilalaan ng Israel para sa pinakamahalagang target sa lahat, yaong sulit bawat truck. Naibabalik tayo nito sa simula, sa daanan ng libong truck ng konkreto. Ngayon alam mo nang hindi basta-basta lang nangyari ang malaking pagbuhos na yon. May dahilan kung bakit ginagastos ng Israel lahat yon. Kung binigyang mataas na atensyon ang lagusang yon, yun ay dahil karapat-dapat ang lagusang iyon sa pinakamataas na antas ng atensyon. Narito ang tanong mula sa simula. Ano ang meron sa loob niyon? Ang lagusan iyon ay isang command center ng brigada ng Rafah, isa sa mga pangunahing puwersa ng Hamas sa timog ng Gaza. May 80 silid sa ilalim niyon. Dumaan ito sa ilalim ng buong barangay. Sa ilalim ng mga mosque, ng isang paaralan, ng mga daycare at ng isang klinika. Isang punong himpilan na nakatago sa ilalim ng karaniwang buhay ng mga tao. Pero hindi dahil doon kaya pumasok sa kasaysayan ang lagusang ito. Dahil ito sa isang lalaki. Ang pangalan niya ay Hadar Goldin, tenyente sa sandatahang lakas ng Israel. 23 taong gulang siya. Artista siya at mahilig magpinta. Naka-engage siya at ikakasal na sana sa ilang buwan. At noong unang araw ng Agosto, 2014, siya ay nasa labanan sa Rafah sa Gaza. Noong araw na iyon, may tigil putukan. Isang 72 oras na tigil putukan na pinamagitan ng nagkakaisang bansa at Estados Unidos. Na nagsimula pa lang, mahigit 1 oras ang nakalipas. Dapat sana ay isang pahinga ito. Isang paghinga. At sa mismong paghingang iyon, lumabas ang mga lalaki ng Hamas mula sa isang lagusan. Inatake nila ang unit ni Hadar, pinatay ang 3 sundalo at hinila ang katawan niya papasok sa ilalim ng lupa. At doon na natili ang katawan ni Hadar Goldin, hindi lang sa loob ng ilang araw, hindi lang sa loob ng ilang buwan, kundi sa loob ng 11 taon. 4,120 araw. Sa lahat ng panahong iyon, hindi sumuko ang pamilya niya kahit isang araw. Ang ina, si Leah, at ang ama, si Simcha, ay dinala ang pangalan ng kanilang anak sa buong mundo. Nagbigay siya ng talumpati sa United Nations sa Geneva, humihiling sa silid na puno ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Matindi ang kanyang mga salita. Sinabi niya, "Isipin ninyo na anak ninyo ang nasa ganoong kalagayan." Sa loob ng maraming taon, pakiramdam nila ay nag-iisa sila sa laban na ito. Kinailangan pa nilang ipaglaban na maisama ang anak nila sa opisyal na listahan. Pero hindi sila tumigil. At sa pagtatapos ng 2025, matapos ang 11 taon, ang katawan ni Hadar Goldin ay sa wakas nakabalik na sa kanilang tahanan. Bumalik siya upang mailibing sa Israel ng may karangalan. May bandila sa ibabaw ng ataol. Kasama ang mga sundalong lumaban sa tabi niya bilang gwardiya. Sa labas ng bahay, mahina lang na sinabi ng nanay niya ang 6 na salita. Amin siya. Nasa bahay na siya. Sa libing, sinabi ng hepe ng sandatahang lakas ng Israel ang isang pangungusap na nagbigay linaw sa iyong napanood. Sinabi niya, kumpleto na ang bilog. Ngayon, naiintindihan mo na ang tungkol sa konkreto. Yung lagusan na tumanggap ng 1,000 truck. Yun. Dito itinago ang katawan ni Hadar Goldin ng 11 taon. Nang pinuno ng Israel ng konkreto ang lagusang iyon, natuluyang isinara. Hindi lang sila nagsasara ng butas sa lupa. Nagsasara yon ng isang kabanata. Tinutupad ko ang isang pangakong ginagawa ng bansa, iyon sa bawat sundalong ipinapadala nila sa labanan. Ang pangakong walang maiwan. Kahit buhay, kahit patay. Wala ni isa. At dito ay pinapakita ng kwento kung ano talaga siya sa ilalim ng lahat dahil ang tagumpay ng Israel ay hindi kailanman tungkol sa pagpatay ng isang ideya. Hindi pwede yan. Ang tagumpay ay ang alisin ang dilim kung saan natatago ang ideyang iyon at ibalik sa liwanag ang mga bagay na inilibing niya sa ilalim. Pero hindi dito nagtatapos at kailangan mong malaman yon. Sa mismong sandaling ito, malaki ang posibilidad na may iba pang mga lagusan na ginagawa. Kamakailan lang sa gitna ng Gaza sa isang lugar na tinatawag na Deir al-Balah, ang Hamas ay nahuling sinusubukang muling itayo ang kanilang infrastrukturang nasa ilalim ng lupa.
Pinakamasama, nilalabag nila ang umiral na tigil putukan. At gaya ng inaasahan mo na, Agad namang tumugon ang Israel sa pamamagitan ng pag-atake mula sa itaas at nagkaroon ng mga sekundaryang pagsabog na nagpapakita na mayroong tunel at imbakan talaga sa ilalim. Ang totoo, ang lupa ng Gaza ay may daan-daang kilometro pa ng mga lagusan. Bumabalik doon ang mga mandirigma ng Hamas at naguhukay muli. patuloy pa rin ang kwentong ito sa kasama ang palad. Dahil hindi natapos ang digmaan sa ilalim ng lupa sa tinatakan na lagusang yon, ito ang magiging larano ng labanan sa mga susunod na taon. At dahil dyan, patuloy naming susubaybayan ang bawat galaw nito dito ng malapitan. Kung gusto mong maintindihan ang digmaang ito na bihirang ibalita, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang notifications. Bilang pagtatapos, gusto ko mag-iwan ng isang tanong. Isang tanong na kahit ang mga general ay hindi kayang sagutin ng sigurado. Maaari bang tuluyang sirain ang mga lagusan ng Hamas? O palagi ba silang makakahanap ng paraan para maghukay ulit? Isulat ang iyong palagay sa ibaba. Binabasa ko ang mga komento. Maraming salamat sa panonood hanggang dito. Magkikita tayo sa susunod na video.